Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Filipino, Grade 3, Quarter 1, Week 4, Day 4. Layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, nagagamit ang mga salita na high frequency tungkol sa sarili at bansa. Pangalawa, natutukoy ang kahulugan ng mga salita ayon sa konteksto gamit ang pang-angkop. Pangatlo, natutukoy ang salitang ugat ng mga natutuhang salita na high frequency o madalas gamitin. Pang-apat, nababasa ng wasto ang mga natutuhang salita. Panglima, na isusulat ng maayos at wasto ang mga natutuhang salita. At pang-anim, nakabubuo ng maikling talatang naglalarawan ng karanasan tungkol sa sarili at bansa. Mga bata, sa araw na ito ay kakanta at sasayaw tayo sa himig ng Kung Ikaw Ay Masaya. Nagustuhan ba ninyo ang pagkanta at pagsayaw kasabay ng awitin? Ano ang dapat gawin kung ikaw ay masaya ayon sa awitin? Ikaw, ano ang iyong ginagawa kapag ikaw ay masaya? Ano ang mga salitang kilos na nabanggit sa awitin? Bumuo ng mga pangungusap gamit ang mga high-frequency words na ang, nang, na, ni, sa, at ay na ginagamit sa kwentong Ang Kalabaw at Ang Kabayo. Pagkatapos ay bumuo ng mga pangungusap gamit ang iba pang mga salita na madalas gamitin sa pagbuo ng mga pangungusap na may sanhi at bunga, katulad ng dahil, kasi, sapagkat, palibhasa, kaya at kung kaya. Mahalagang makita kung paano at saan ito ginagamit upang mas mabilis matukoy kung ano ang sanhi o bunga ng isang pangyayari sa isang pangungusap. Ngayon ay basahin ang kwentong Ang Batang May K. Matapos ang pagbasa ay sagutin ang pamprosesong tanong. Ang Batang May K. Maagang naulila ang batang si Christine. Namatay sa isang aksidente ang kanyang mga magulang kaya siya ay kinupkop ng Department of Social Welfare and Development or DSWD. Hindi pa siya nagtatagal sa DSWD ay may mag-asawang dumating at nais na siya ay ampunin. Inayos kaagad ang kanyang mga papel at hindi nagtagal, siya ay nakauwi na sa bahay ni Ginoo at Ginang Robles. Itinuring siyang tunay na anak. Inalagaan siya ng maayos. Pinapasok sa magandang eskwelahan. At higit sa lahat, binigyan siya ng isang mapagmahal na pamilya at pangalang Christine Robles. Mga bata, sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang nangyari kay Christine? Sino ang nag-alaga sa kanya pagkatapos namatay ng kanyang mga magulang? Anong mga karapatan ang ibinigay sa kanya ni Ginoo at Ginang Robles? At ano ang pagpapakahulugang maaari mong ibigay sa pamagat nito na Ang Batang May K? Ilahad ito sa klase. Suriin ang mga pangungusap batay sa kwentong Ang Batang May K. Balikan natin ang napag-aralan tungkol sa sanhi at bunga. Tukuyin kung ano ang sanhi at bunga sa sumusunod na pangungusap. Una, namatay ang mga magulang ni Christine kaya siya ay pansamantalang inalagaan ng Department of Social Welfare and Development. Pangalawa, inampon nila Ginoo at Ginang Robles si Christine sapagkat wala silang anak. Pangatlo, sumama si Christine sa mga nag-ampon sa kanya dahil gusto niyang magkaroon muli ng pamilyang mag-aalaga sa kanya. Madali bang natukoy kung alin ang sanhi at bunga?
Ano ang mga palatandaan na nakita ninyo sa mga pangungusap? Ang mga salitang ginamit sa pangungusap katulad ng kaya, kasi, sapagkat, at dahil ay mga susing salita upang madaling matukoy kung ano ang sanhi at ang bunga. Ang tawag sa mga salitang ito ay pangatnig. Ang pangatnig ay bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng dalawang salita, parirala o pangungusap. Ang mga salitang katulad ng sapagkat, dahil, kasi ay mga salitang inilalagay sa unahan ng parirala o pangungusap na tumutukoy sa sanhi at bunga. Sa isang banda naman, ang mga salita naman ay maaaring magpahayag ng kilos o galaw. Mahalaga ang mga salitang ito sa isang pangungusap dahil ito ang nagbibigay ng kilos o galaw. Ito ay ang mga salitang ugat na maaaring dagdagan ng panlapi sa unahan, gitna o hulihan upang magbigay ng bagong kahulugan. Halimbawa, ulan. Ito ay maaaring maging umulan, umuulan, o uulan. Sa lundag naman, ito ay maaaring lumundag, lumulundag, o lulundag. Ngayon mga bata, punan ng tamang pangatnig na kaya, dahil, kasi, sapagkat, ang patlang upang mabuo ang mga pangungusap. Bumuo ng maikling kwento kung paano mo maipapakita ang pagmamahal sa iyong bayan. Ibahagi ito sa iyong kapareha. Makinig ng mabuti sa kwentong ibabahagi ng iyong kamag-aral at pumalakpak sa tuwing makakarinig ng salitang kilos. Ngayon naman, naisulat ang salitang ugat ng mga salitang kilos sa bawat bilang. Hango ang mga kilos sa kwentong Ang Kalabaw at Ang Kabayo. At gamitin sa pangungusap ang mga salitang nasa bilang 1 hanggang 5. Ngayon naman mga bata, kompletuhin ang sumusunod. Piliin mula sa loob ng panaklong ang tamang pangatnig upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Isulat ito sa sagutang papel. Gamit ang mga larawan na nagpapakita ng kilos, sabihin kung ano pang mga karapatan ang sumusunod. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe,
and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!